in standing. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. No? Alam niyo, natutuwa ako kayo sa inyo mga kapatid pagka hinahatid kayo ng answers at pagkatapos kayong ihatid ng answers ay nagpapasalamat kayo. Operator, medyo may feedback ako rito. Medyo may alingaw-ngaw. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat at salamat sa Panginoon. Thank you for your prayers. I landed safely. No? Kaya napakabuti ng Diyos. No? Sumasagot ng panalangin at hindi kami nagland sa dagat. Oh yeah. No? Kaya salamat na tayo iniingatan ng Panginoon. Ang Diyos ay talagang totoong dumidinig ng panalangin. It's good to see you this morning. Yeah. Yeah. After, alam nyo, pagka may mga plano ka sa church, mayroon kayong ginagawa rito, yung 2 weeks ay parang 2 months. Yeah, mabuti na lamang merong paraan ng Diyos na nagagamit natin para makausap ko kayo at makapagsalita ako sa inyo. No? Kaya parang ganon, parang maganda. No? And salamat sa Panginoon. Pagdating ko rito ay kunti lang yung nag-backslide and nandito pa rin kayo sa mga nakikita ko nung mga nakaraang Sunday 2 weeks ago, ay nakikita ko pa rin kayo ngayon. Alright? You ready for the service? Amen. Alright, if you have your Bibles, you can turn your Bibles in the book of Proverbs in a very familiar passages or verses na yung iba sa inyo, you already memorize it. At palagi nyo, yung iba naman sa inyo, favorite verse nyo yan sa Bible. And where do you think we're going? Proverbs 1. 3, you're right. Amen. Proverbs 3. All right. Mukhang hindi ka carnal, brother. No? All right. Proverbs 3, and then we will go to we'll begin reading from verse number 1 down to verse number 6. Okay? Are you with me na? All right, Proverbs chapter 3, beginning from verse number 1. All right, is everybody in? All right, ito po. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Alam niyo, isang bagay na, ako po bilang pastor, pag nag-aaral ako, sa first verse pa lamang, yung entrada, kung tawagin natin, ay napakaganda na. No? Inuobserbahan ko po yan mga kapatid. Yung una pa lamang, imagine those 2 words. The first one is very possessive word. Second one is pinapakita kung sino ang kanyang pinupossess. Alright? And then, the following statement, mga kapatid, or words, it has something to do with what he is going to do with his possession. Di ba? So makikita niyo mga kapatid, okay lang kayo? Parang ayaw nyo na sa akin, ha? Gusto nyo na pa rito si Noel. Alright. Parang nagustuhan nyo na sila. Alright. Okay. Now, tinan nyo mabuti. My son. Di ba? Forget not my law, but let thine heart keep my commandments. It's so important, mga kapatid, to understand why you should keep God's commandments and how you will keep God's commandments. You see, it is not just the why, but how. You see, sometimes we understand the why, but we don't know the how. See, are you with me? Okay, yan po yung magandang pag-aralan. Dapat unawain muna natin yung mga ganon. Okay? Look at verse number 2. For length of days, okay, here's the reason, and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them about or upon the table of thine heart, so shalt thou find favor in good understanding in the sight of God and man. Then look at verse number 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. That is how you will trust the Lord. In all thy ways, acknowledge him, and he shall direct thy paths. Okay, noong nandoon ako sa Amerika, mga kapatid, noong
nag-move out na ako. Galing ako ng New York, pumunta na ako ng Arkansas, pumunta ako kay Brother John, kay Pastor John sa Cornerstone Baptist Church. And akong pinagturo nila sa Sunday school, akong pinag-preach nila during the preaching service. Maybe some of you are watching, di ba? So, tinuro ko doon, yung tinuturo ko sa inyo patungkol sa investment, you see, how to be a good investor, and pinakita ko sa kanila yung exchange rate ng Diyos. I tell you what, grabe yung pag-appreciate nila. Grabe yung pag-appreciate nila. In fact, sinasabi lang sa akin, sabi ng isa, sabi niya, matagal na ako rito na miyembro simbahang ito, pero hindi pa ako nakarinig na ganyang pag-exhort ng salita ng Diyos patungkol sa finances. You see, alam niyo mga kapatid, kung meron mang napapabayaan na aralin patungkol sa simbahan, sapagkat tandaan po natin, lahat kayo rito, pag pumunta kayo rito, kinakailangan makakuha kayo ng something. That's the reason why you're coming. You keep coming. You see, because you need to get something. Okay? Okay lang ba kayo mga kapatid? Dapat may nakukuha at may natutunan po tayo. And then, parang may maiuwi tayo at yung naiuwi natin, yun yung pinamumuhay natin mga kapatid. So it's so important. At alam ko may mga problema kayo, may mga bagay sa bahay natin na hindi natin ma-resolbahan. And kaya tayo pupunta rito hoping that you will get or you will resolve it if you come to church. At least you can get wisdom from God. Somebody's listening? All right. So yan po ang pinakamagandang dapat po natin makita mga kapatid. Kaya yun ang dapat po natin i-expect. Okay? Now, kaya ngayong umaga mga kapatid, ang ating pag-uusapan is about still finances, but it's about realigning our finances. Okay? If you have some troubles in your home, troubles with your finances, kapatid, how about considering realigning your finances? Okay? Para makita po natin kung saan po tayo, ano po yung loopholes natin na hindi po natin nakikita. Okay? Are you interested of that? Okay, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli po na ipag-uusapan niyo salita. Thank you for the guidance of your word, O God. Yeah, it's really the light, a lamp unto our feet, a light to our path, O God. Kaya salamat po na meron po kaming ganito. Wala po kaming gabay sa aming nilalakaran, wala ang tanglaw sa aming nilalakaran kung wala po ang inyong salita. Salamat na mayroon pa kayong provisions, mayroon kayong paraan kung paano po namin i-manage ang aming mga finances. So please, O God, tulungan niyo po ang bawat isa na maunawaan po ang inyong salita. Gagawin ko po ang alam ko sa aking sarili na madaling maunawaan ng inyong mga anak para maunawaan po nila ang usapin po na ito patungkol sa finances. And also, oh God, I pray for those who are still coming in. Ingatan niyo po sila at nakoy makarating po sila maaga at maabutan po nila ang lesson na ito sa Sunday School. Please, oh God, also examine our hearts. If there's any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Bless this lesson, O God, in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, realigning our finances. Ibig sabihin, mga kapatid, is everybody ready na? All right. So dito po tayong lahat. At para mabigyan po natin ng pansin yung atin pong mga usapin, mga kapatid, no? Yung ang ibig sabihin po ng realigning, yung ilalagay natin sa tamang direksyon yung atin pong finances. Okay? Ano ang batayan natin pagdating sa pag-re-realign ng ating finances? Dapat maging klarado po yan. All right. Everybody pay attention na. Alright, dito po. Alright, kasi alam ko po, sapagkat ang pinag-uusapan po natin ng pera, kaya dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ng pera mga kapatid, kasi araw-araw,
yan po yung involved sa ating buhay eh. Di ba? Yan ang involved sa ating trading. Ha? Alam nyo ba, wag nating sabihin na yung iba ay hindi kayo involved sa trading. Pagka bumibili kayo, kahit ano man binibili nyo, trading yan. Yeah. So laging hindi ka pwede kumuha ng candy sa tindahan, mga kapatid, na wala kang pera. Pag nangyari yun, nakakuha ka ng candy na wala kang pera, mga kapatid, delikado yun. Okay? But kung hindi mo man kinuha yun purposely na hindi alam na may-ari, isang araw ay payable ka doon. Babayaran mo rin yun. Okay? All right. So I hope I'm getting your attention na. Okay? Now, so realignment is ilalagay mo sa tamang direksyon yung iyong pananalapi. Okay? Ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa pananalapi, mga kapatid, walang direksyon yung ating pananalapi. Alright, parang wala pa sa kondisyon talaga yung iba. Ulitin ko po. Pag-aralan yung mabuti, yung iba ho sa atin, meron na tayong financial trouble. No? May financial problem na tayo. Meron na tayong trouble sa ating pananalapi. Okay? Now, inyo pong siya sa atin ng mabuti kung bakit tayo nagkaroon ng financial trouble or financial problem. And now, when we are trying to recover it, then we are having difficulties in recovering. Yan ho ang problema eh. Nagkakaroon na tayo ng difficulty sa pagre-recover ng mga finances natin. And before you know it, if you don't know how to handle it, yung difficulty, yung nagkaroon ka na ng problema, alam niyo mangyayari, pabulusok ka na ng pabulusok. Di ba? For example, ngayon, mga kapatid, some of you, halos lahat na po ngayon. Alam niyo ba sa airport, mga kapatid? Sa airport, sa Amerika, wala nang cash. You see? May pagkakataon na kausap ko nga si Maki. Saan ba ako galing? But nung kausap ko si Maki, sabi ko, kakain muna ako rito, bibili ako. Nakapila na ako. Alam niyo naman ngayon, parang sa McDonald's, ako mas gusto kong pupunta ako sa counter kaysa doon sa ganun-ganon. Ang kiosk, ang tawag doon. Yeah. Ayoko nang ganun kasi hindi ako nakakabati na good morning, good evening, good afternoon. Gusto ko yung nakakabati pa rin ako. You see, sa tollway, ganun ang gusto ko. Ngayon wala nang ganun eh. Sa airport wala nang cash. Puro na minsan ito ginagamit na, tinatap nilang, hindi ko alam, tinap ko ng ganun. Wala naman sinabi yung Ginanon ko, pag ganun ng cellphone, sinundan ko, ginanon ko rin yung cellphone ko, wala, hindi pa rin ako bayad. So, I don't know. But anyways, sabi ko kay Maki, sabi ko, pambira. Tapos nung magbabayad na ako, nag-order na ako, gutom na ako eh. Tapos sabi ko, excited na akong kumain. Alam niyo naman, pagkagutom ka, excited na kumain, parang pakiramdam mo, kayang kumain ng isang elepante eh. You know. And so, magbabayad na ako, in-order ko na, boy, alam ko na yung in-order ko. And bayad na, ma'am, sabi niya sa akin, no cash. Sabi niya, no cash. Kahit saan ka pumunta rito, walang cash. Sabi ko, wow. Sabi ko, pambihira to, paano to? Tapos sabi ni Maki, mag-card ka na lang tayo. Sabi niya, mag-card ka na lang. Kahit paano, konti lang naman yan eh. Okay? Pero sabi ko, baka natatakot naman ako, baka ang babayaran ko lang ay $7. Baka mamaya kunin niya 700 eh. Yeah. So, you know, I'm not with that. No? Hindi ako pamilyar sa ganyan. But anyway, so, lahat po mga cash. See, now, what I'm trying to tell you mga kapatid is this. Pagka nagkaroon tayo ng problema doon, makikita nyo ngayon, pag ginamit mo ito, ngayon daming alok sa bangko. Alam mo sa Amerika mga kapatid, sa Amerika, kababago mo lamang, nag-uusap kami ni, awan ko na diyan na si Ging, nag-uusap kami ni Ging, at habang nag-uusap kami ganoon, alam mo sa Amerika, in fact, matagal ko nang alam to, kalilipat mo pa lamang ng bahay, pagbukas mo doon sa, what's this, yung mailbox, pagbukas mo sa mailbox, may makukuha ka doon, card. Pinadala na sa iyo, hindi man lang nagtanong kung kailangan mo ng card or kung gusto mo magkaroon ng card. Pagdating mo doon, may card ka na. So in other words, anytime pwede ka na makautang. See that? Kaya yung iba, mga kapatid, nababaon sa ganon. So ang ginagawa, maging dito sa Pilipinas, alam niyo sinasabi ko, kung meron kang 2 cards,
sasabihin sa iyo, gusto mo bang yung dyan sa card, ilipat mo rito, may konting percent lang na idadagdag? See that? So, ini-encourage ka ng mga bangko, mga kapatid. Hindi ko alam, ang sabi ng iba, tinitimbre daw ng mga bangko pag may deposito ka, tinitimbre lang sa mga nag-aano ng mga cards and then binibila nila yung information na yon. You see, I don't know kung yan ay totoo or whatever, but magtataka ka rin bakit nalalaman ng bangko na meron kang ganun. So in other words, mga kapatid, kung hindi ka marunong mag-handle ng finances mo, nagkaroon ka na ng trouble, lalong daydayin pa, lalong magkakaroon ka pa ng problema. Lalong babaon ka sa utang sa halip na makarecover ka. If you don't know how to handle it, mas lalo kang madidiin sa halip na makarecover ka. Somebody's listening? Yeah. So, maaaring iba sa inyo, hindi pa kayo, wala pa kayo dyan, pero I've seen a lot and I've heard a lot ng mga tao, church people, kapatid, na nagkakaroon ng problema sa ganyan. You see, alam nyo, mas malupit pa yan sa Bombay. At least yung Bombay, hindi nagdidemanda. You see, tiisin mo lang yung mura nila, bayad ka na. Di ba? Kayo iba sa inyo, alam nyo yan. Yeah. Tiisin mo lang yung mga salita niya, sige, minura mo na ako, di bayad na ako. Yeah. So, hindi ko binibigyan kayo ng tip, ha? But, you see that, ang sinasabi ko mga kapatid, if you don't know how to handle it, you will be in a situation, kapatid, na it's hard for you to recover. Ang hirap. Bakit? Grabe. Pabaon ng pabaon. You see that? So, ang finances, kung hindi natin aalamin mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo well-educated pagdating sa pera and how to use the money and how to manage your money, ang masakit nito mga kapatid, yung money, sasabihin ko sa inyo, wala nang ibang inaddress sa Biblia mga kapatid na pwedeng matinding maging Diyos-Diyosa ng tao maliban sa pera. See that? It can come, you can come in a situation, you can be in a situation, kapatid, na hindi mo gustuhan, na hindi mo pa alam, na ang sinasamba mo na ay yung pera mo. You see, na-mismanage mo, and then this time, pagka nandun ka ng mga kapatid situation, na nagre-recover ka na, nahihirapan ka na mag-recover, palatandaan na po yan na kayo na ang minamanage ng pera. Did you get the point? Alright, ulitin ko po. Pagka nandun na kayo sa situation na yun, na mahirap na kayo mag-recover, at parang ang naiisip nyo na lamang ay mangutang kaya ako para makabayad ako ng utang. Ganun ang bangko eh. Mangutang ka para bayaran mo yung isang bangko. Mangutang ka, kuha ka sa isang credit card para mabayaran mo yung isang credit card. Pero hindi mo alam, ganun ka na ng ganun, pabaon ka na ng pabaon. Yan ay isang sinyalis mga kapatid, na ikaw ngayon ay kontrolado na ng pera at ikaw na ang minamanage ng pera. See that? Now, paano tayo makaka-recover? Pag nandiyan ka na sa situation na ganyan, or wala ka pa naman sa situation na ganyan, mas maganda na ho, kung wala ka doon sinasabi kong realignment, at least nandoon ka sa alignment. You see? Now, listen, it's important for everyone, brethren, to begin where God blesses you. You see? Doon ka dapat magsimula. Huwag kang magsisimula doon sa isang bagay na hindi binibless ng Panginoon. Alright? So, paano ito mga kapatid? Now, you see, here is Solomon. Ang ganda nga, kaya ginagamit ko si Solomon dito mga kapatid. Una, napakayaman ng taong ito. Pangalawa, napaka-punong-puno ng wisdom ang taong ito. Richest and wisest. See? The wisest and the richest man that ever lived in this world. See? Kaya pinakamagandang gawin siyang huwaran, mga kapatid, pagdating sa kaalaman, pagdating sa pananalapi. You see? Now, listen, in this case, mga kapatid, okay, meron lamang tayong isang punto rito na yun ang direksyon po natin. Alright? Now, if you are to realign your finances, kasi may nangyari na sa iyo, nandun na kayo sa sitwasyon na sinasabi ko sa inyo, meron na kayong, yung iba sa inyo, sabihin nyo, ay, ako, pastor, may utang ako, pero maliit pa lang naman. Lahat nagsisimula sa maliit. Saan ka dadalhin ng maliit? Yun dapat mong i-consider. Ngayon, kung wala ka pa naman doon, sabi ko, sa realignment, pumunta ka sa alignment. Paano mo ngayon i-align? Kasi,
sabi ko nga, mas magandang magsimula ka kung saan ka pagpapalain ng Diyos. Okay? Di ba? Kasama mo ang Diyos eh. Kung kasama mo ang Diyos, napakaganda. Alright? Now, so makikita natin dito mga kapatid, una sa lahat, sa sinabi ng Biblia, sabi ni Solomon dito sa verse number 1, my son. Okay? Now listen, tandaan niyo mabuti, meron dapat, if you want to well manage your finances, you must allow someone to manage you. Or else, dalawang pwede mangyari. It might be your money that will manage you or God will manage you. Sino ang pagpipilian mo, mga kapatid? Sabihin ko sa iyo, mga kapatid, hindi ikaw. Hindi ikaw. Because you're getting ideas from the world. Eh. Di ba? Nag-i-spend ka ng pera, kapatid, the way the world spend their money. Come on, talk back to me if you can. Di ba? Ganon tayo gumastos eh. Ang mga ideas kung paano tayo humawak ng pera at gumastos ng pera, kapatid, hindi nanggaling sa atin. Impluensya yan ng ibang tao. At kung impluensya ng tao, pag nakita niyo natin yung mga tao na parang sarap naman ng buhay nila, ang garbo ng buhay nila. Di ba? Now, kaya nga minsan, kapatid, hindi po natin namamalayan, maging ang relationship ng mag-asawa ay hawak na ng pera. So sad. Di ba? Yung relationship ng mag-asawa, hawak na ng pera. At you understand, sa una pa lamang, minamanage ng pera yung buhay natin. Pati yung relationship natin ay minamanage na rin ng pera. Kaya makikita nyo, ang dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa, pera. Ang dahilan ng paghiwalay ng mag-asawa, pera. Ang naging dahilan ng pagkamatay ng asawa, pera. You understand? Kapatid, this is a serious matter. Kaya dapat maunawaan po natin sino ang pipiliin mo. Kasi sabi ng Biblia, sabi ni Solomon, my son, look at the address. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina yan eh. Sino ang nagpupossess sa atin? Sino ang nagkukontrol sa atin? Sino ang nagrarun sa atin? Sino ang nag-ooperate ng buhay natin? And then he said, keep my commandments. You see, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. You see? Now, you understand, alam na maraming beses yung naririnig po yan sa akin mga kapatid na about your heart, that our hearts, brethren, is the seat of our affection, of all of our affection. Ano mang umaapekto sa buhay natin, mga kapatid, nanggagaling yan sa puso natin. You see, knowledge, heart, and action. Okay? Nakuha niyo po yan? Knowledge, heart, actions. Walang actions na hindi nanggaling sa puso. Kaya huwag niyo sabihin, alam mo, ginagawa ko, galing naman sa puso. Pero saan? Ano nagdikta sa puso mo? Tama kaya yung dictation? Tama kaya yung knowledge na nandiyan? Tama kaya yung information? You see that? So, that's what the Bible says. Okay? Now, and then, you'll notice, yung sinasabi ng Biblia dito kung anong mga dapat natin gawin, saan ang gagaling. And then, pumasok na po yung verse number 5. Trust in the Lord. Now, if you are to align, kapatid, kung re-realign mo, kung nagkaroon ka na ng problema, okay? Is everybody listening? O, dito lahat mga kapatid. Okay? Now, pagka nagkaroon ka na ng problema sa pera, i-realign mo na, magkakaroon ka na ng realignment. Ano ang unang gagawin mo? Alright, here it is. Trust God's provision. Trust God's provision. Okay? Yan ang unang dapat natin gawin. Magtiwala tayo sa provision ng Diyos. Kasi minsan, kapatid, hindi natin alam, may tinuturo pala sa atin ng Panginoon pagkatapos ng problema natin, pagkatapos nagkaroon tayo ng trouble sa finances. Kasi, naunawaan niyo ba mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi man kayo sa realignment, sa alignment kayo. Ngayon pa lamang maaga, i-align nyo na yung pag-manage nyo ng pera sa Panginoon. Okay? Now, kung may problema na kayo, doon kayo sa realignment. Nakukuha nyo po ba yun mga kapatid? Alright. Now, so pag nakuha nyo na yun, at nandoon kayo sa number 1, saan man doon, sa alin man doon sa dalawang iyon, lagi nyong iisipin, trust. Magtiwala kayo sa provisions ng Diyos. Okay? Now,
paano mo malalaman yung provisions ng Diyos? Paano natin unawain ng mabuti? Kasi diyan po tayo nagkakaroon ng problema, kapatid. Yung kakulangan natin sa pagkaalam, pagkakilala sa salita ng Diyos, diyan tayo madalas magkaroon ng problema. Now, bakit tayo magtitiwala sa provisions ng Diyos? You turn your Bibles in the book of Deuteronomy, okay? Let's be educated, mga kapatid, pagdating sa pananalapi, okay? Deuteronomy chapter 8. Okay, are you with me? Look at verse number 18. All right, Deuteronomy chapter 8, verse number 18. Okay, para sa mga walang Bible, all right, you can look up to the screen. Okay? Pero sa mga may mga Bible naman, look at your Bible para matandaan ninyo. Okay? Are you with me now? All right, so sabi ng Biblia mga kapatid, verse number 18, but thou shalt what? Remember the Lord thy God. Okay, the word remember this doesn't mean na nakalimutan mo ang Diyos. Okay, always consider God. Okay, always put God first. Exactly, same passage na sabi mga kapatid sa Matthew chapter 6 in verse what? Come on, give me a passage. 33. Okay? Ano sabi doon? Seek ye first the what? All right, so what we have in the book of Deuteronomy is the same thing. Okay, parehas mo mga kapatid. Look at verse number 18. But thou shalt remember the Lord thy God. Why? For it is He that what? Giveth thee power to get wealth. All right? He is not giving you wealth, but He is giving you the power to get wealth. Okay? That He may establish His covenant which He sware unto thy fathers as it is this day. Now, do you understand? Listen now, para maunawaan yung fathers, yung pangako niya sa mga fathers na sinasabi niya ito particularly mga kapatid. Remember, the book of Deuteronomy is one of the five books of Moses. Okay, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So this is the fifth of the book of Moses. Okay, now, so ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga Israelites, sa mga Hudyo. Now, ito kaya applicable sa atin, kapatid? Matagal ng panahon ito eh. Matagal ng panahon na ito. Now, kung matagal ng panahon ito, applicable pa ba sa atin ito ngayon? Tandaan niyo po mga kapatid, anak tayo ng Diyos. And by that time, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang sariling pamilya. Israel, the Jew. Amen? Alright? Siya po ang kinakausap. Then, he was referring to the promise to Abraham. Forefathers. Okay? Diyan naman nanggaling yan eh. Ang mga Hudyo mga kapatid. Father. Si Abraham ay father of the faith. Di ba? Ngayon, listen, makinig ng mabuti mga kapatid. May pangako sa kanya. Ano pangako? Na lalo pang pagpapalain. Now, para maunawaan yung mabuti mga kapatid, ng pangako na ito, unawain yung mabuti. Saan nanggaling si Abraham at sino si Abraham bago siya umalis sa kanyang lugar? Dati na ho siyang mayaman. The Bible is very clear. He was rich in cattle and all of these things. Rich in material things. Pero pinaiwan sa kanya ng Panginoon at sabi niya, pagpapalain kita na mas marami pa sa biton, mas marami pa sa buhangin. Imagine that. So, sino mga katumbas pa ng yaman na yan? See? Now, listen, pahinga natin mabuti mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, God is able to give them power to get wealth. Now, para makita natin na magtitiwala tayo mga kapatid sa provisions ng Diyos, kikilalanin natin ang Diyos. Meron na ba siyang ginawaan ng ganito? See? Kaya ako kayo binabalik doon mga kapatid sa pangyayaring yan para maunawaan natin, meron na bang nangyaring ganito? Because you cannot trust a person whom you do not know. But if you know Him, sabi nga ng awitin if you know Him like I know Him, hindi mo pwedeng hindi mo purihin. Kasi gaano mo kakilala ang Diyos? Meron ka na bang alam na merong ginawa ng Diyos na katulad nito? Kapatid,
sa panahon ito ng mga Hudyo na tumutukoy sa forefathers nila na walang ibang tinutukoy dito si Abraham. But listen, why don't you try to check sino sa mga nandito sa kalagitnaan natin ang nagpapatuturo rito kung paano sila pinagpala ng Diyos nung sila'y nagtiwala sa Diyos. Kasi kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, maraming beses marami ka makikita mga kapatid na nagpipreach sa YouTube na ang pagbibigay ng tithes ay kasalanan, pero maririnig nyo lamang ho yan sa mga evangelist. Ibig sabihin, hindi nagpapastor ng church. Bakit? Para maipadala mo doon sa kanila yung pera. You see? Personal. Pero tinuturo ng Panginoon, doon mo idala sa house of God. It's a house of worship. But listen to me now. Here's the thing. Okay? Now, bakit kinakailangan akong magbigay sa Panginoon? Ang pagbibigay ko ng 10% sa Panginoon and more than 10% is recognizing His greatness, His faithfulness in my life. In other words, tithing is not just about what you are giving. I'm talking about finances, about money, but I'm talking about honoring God. You see, it's not tithing but honoring. Yan ang dapat nating iisipin. So, in honoring Him, you are entrusting His provision sa buhay mo, ini-honor mo na kaya niya. Is God able? Bakit nagawa niya kay Abraham? Mayaman na si Abraham. Ano pang idadagdag mo kay Abraham? Kung iisipin tayo mga kapatid, di ba minsan mga kapatid, nag-ano tayo, ano kayang pwedeng regalo ko dyan kay pastor? Kasi halos lahat meron naman na si pastor eh. Di ba? So parang ano pang idadagdag mo sa taong marami na? Mahirap maunawain kapatid. Church ko ba to? Parang anong ginawa ng mga preachers dito sa inyo? You lost your amen. Or maybe you don't understand what I'm saying. Dalawa lamang po yan. Di ba? So anong idadagdag mo pa kay Abraham? You see, now, bakit sinasabi ng Panginoon, I'll bless you? Pagpapala, kung tutusin ang buhay ni Abraham, ay blessed na. Tapos sinabi ng Panginoon, umalis ka dyan kasi pagpapalain kita. Now listen, anong ipinapakita rito mga kapatid? Ang tao, listen, wala nang kakayanan na dagdagan pa ang possession ni Abraham sapagkat mayaman na si Abraham. Kung tao ang pag-uusapan, kung ako kapatid, magsasabi kay Abraham, sabihin ko, iwanan mo yan at pagpapalain kita, imposible yon. Saan ko kukunin pa ang idadagdag ko sa grabing kayamanan ni Abraham? Wala na. Pero ang Diyos, kapatid, may magagawa. Maaaring nag-a-abound ka na ngayon, but don't you think na ang Diyos ay kaya ka pa yung pagyabungin? Hindi pagyabangin, pagyabungin. Ang magagawa lang ng tao, kapatid, yabang, hindi yabong. See? Kaya ka pang pagpalain ng Diyos, kaya pang dagdagan ng Diyos, walang katapusan. If I will not open the windows of heaven and pour you out a blessing, that there should not room enough to receive it or to bestow it. See that? Diyos lamang mo ang pwede makagawa niyan. Ang problema natin, mga kapatid, is that we are not trusting the provisions of God. Listen now, pagka tayo po'y may problema na sa finances at i-realign natin yung ating finances, magtiwala ka sa provisions. You see that? Magtiwala ka sa provision ng Diyos. Bakit? So makikita mo sa ating mga binasa, mga kapatid, trust in the Lord. And then, you will notice also in the book of Hebrews, chapter 13. All right? Look at verse number 5. Chapter 13, verse number 5. Okay, follow me carefully para masundan niyo po yung mga talata, mga kapatid. All right? Are you there? All right. Or you're up. Nandiyan na kayo sa screen. Nandiyan na po kasabay sa Biblia niyo o nandiyan na kayo sa screen? All right. Either one is good. Okay? Now, let your what? Conversation be without what? Covetousness. Now, conversation is the way of life. Yan po ang ibig sabihin. Every time na makikita, it's not just about conversing one to another or nakikipag-usap tayo sa isang tao, no? But it's about the way of life. So, walang covetousness. Okay?
You do not covet. Okay? Now, and be what? What's the word? Content. Be content. All right? With such things as ye have. Okay? Kung anong meron ka. Now, will you trust God that what you possess right now is sufficient? Or is enough? I don't know. Nandun po tayo sa kalagayan ng mga kapatid na lagi tayo nakatingin sa kung anong meron yung iba. Hindi natin tinitignan kung anong meron tayo. Diba? Yun ang problema natin eh. Hindi tayo nakukontento sa kung anong meron tayo sa katitingin natin sa iba. Diba? So, kaya nga minsan, ang iniisip natin, kulang. Kulang. Mabuti pa sila. Kulang. Di ba? Pero makikita mo naman, ang laki-laki na niyan. Oh, ang kinaiinggitan niya, mas payat pa kaysa kanya. Pero siya ang laki-laki na lang. Alam mo yung mga matataba, ang paboritong talata, the liberal soul. Kaya mga liberal yan eh. Because the Bible says, Solomon says, the liberal soul shall be made fat. See? So, you understand, ang problema ho natin, hindi tayo nakontento sa kung anong meron tayo. Alright? At ang alam natin, sapagkat pinaghirapan natin, yung kung anong meron, minsan sabi nga, ang mga kasabihan niyan sa Amerika is, you're just meeting your ends. Ibig sabihin, tama lang talaga. Pero hindi natin alam, kapatid, na yung iba talagang pinagpapala, grabe sila magtrabaho. Pero yung konting trabaho natin, hinahanapan natin ng grabing pagpapala. Yung iba, grabe magtrabaho, kaya pinagpapala. Tayo naman, grabe maghanap ng pagpapala kahit konting trabaho. Come on, talk back to me if you can. Di ba? So yun ang problema po natin. Tapos hindi tayo ngayon makukontento sa kakayanan natin. Tumakbo ka lamang ng 20 meters, kapatid, naghahanap ka na ng tubo ng pang-50. So hindi ho maganda. Hindi tayo nakukontento sa kung anong meron tayo. Alright? Tapusin po natin. Verse number 5. And be content with such things as ye have, for he hath said what? For he hath said what? Come on. Say louder. I will never what? Leave thee nor what? Now, can you trust God with that? Sinabi niya eh. Now, alam niyo kasi mga kapatid, ganito yan eh. Kaya tayo kinakabahan, ang nakikita lang natin, konti. Nagwo-worry na tayo sa kinabukasan. Kapatid, kung ngayong araw na ito, pinagkatiwalaan mo ang Diyos, hindi mo na ba siya pwedeng pagkatiwalaan next day? Then why worry? Samantalang sinabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwanan. So you should trust my ways. Kaya maliwanag ang sabi ni Solomon, what? Trust in the Lord with all the what? And what? Unto thine? In all thy ways, what? You see, that is how to trust God. Huwag kang magtiwala sa sarili mo. Kasi pag nagtiwala ka sa sarili mo, lagi kang may worry. See that? So, are we, kapatid, nagtitiwala ba talaga tayo sa provisions ng Diyos? Hindi mo ma-realign. Hindi mo mailalagay ang finances mo sa direction ng Diyos kung wala kang tiwala sa Diyos. Babalik ka dun, mga kapatid, sa management ng pera sa buhay mo. Hindi ko sinabing babalik ka sa sarili mong management kung paano mo i-handle yung pera. No, it is the money handling you. You believe that? If you don't believe that, just go ahead. I'm here to help you. Okay? Kaya hindi tayo makaalis-alis sa utang eh. Utang na yan. Yeah.
Kaya hindi ho tayo alis doon. Kasi ang lagi natin reklamo, kulang talaga eh. Now, kung kulang, anong gagawin mo? Hindi kaya kapatid, ang nagkulang ay ikaw sa pag-iisip. You see? So, yung mga bagay na hindi ko consider, at sapagkat nagkakaroon na tayo ng problema po dyan sa mga bagay na yan, ano gagawin natin? Meron na tayong mga bagay na isa-sacrifice. At ang unang-una nating isa-sacrifice ay yung pwede nating ibigay para sa Diyos. Now, you listen to me. That is not realigning. Realigning means you are putting God first in everything. Sinisimulan mo ang buhay mo sa Diyos na nagbibigay sa iyo o maglilid sa iyo sa prosperity. You see, why trust people that cannot lead you to prosper in your career? In whatever yung direction mo, yung anumang ginagawa mo. Bakit tayo magtitiwala sa wala namang kakayanan? Maliwanag kapatid eh. Kaya dinala ko kayo doon sa, kung nakuha niyo mga kapatid, yung issue na yon sa Deuteronomy, kaya ko kayo dinala doon kasi akalain mo si Abraham, napakayaman na. Sino pang tao ang pwedeng magbigay sa kanya ng kayamanan? Sa tamang pamamaraan, hindi sa pamamagitan ng DPWH. Yeah. Sa tamang pamamaraan. You see? Kaya nga mga kapatid, wala na. Ngayon, pinatunayan ng Diyos, kaya ko pa. Kaya ko pa. Imagine kapatid, sinong may kapangyarihan sa ibabaw ng mundong ito na magsasabing, okay, ang yaman mo na, umalis ka na dyan, pagyayamanin pa kita. Sino? Sino ang maglalakas ng loob na sabihin, abay, pambira, mayaman ako rito, kaya mo pa bang tumbasan to? Alright. Diyos lamang ang pwede makapagsalita ng ganyan. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, pagkatiwalaan nyo ang Diyos sa kanyang provisions. Sapagkat sinabi niya, siya ang may kapangyarihan. Pangalawa, sinabi niya, He will never leave you nor forsake you. Hindi kanya iiwanan. Kaya mga kapatid, ang dapat natin gawin. Alright? Here's the thing. In all thy ways, acknowledge Him. Alright? Lean not unto thine own understanding. Listen now. Listen now. Okay? Maring narinig nyo na po ito sa akin. Okay? Pag meron tayong problema sa pananalapi, huwag nating idamay yung yung Diyos sa pagkakamali natin. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagbigay sa iyo ng pananalapi. Kung ikaw man ay tumatanggap ng sweldo, hindi nagkamali ang Diyos na yan ang sweldo mo talaga. Huwag kayong pupunta sa kalsada para itaas ang sweldo. Sisigaw kayo dyan para itaas ang sweldo. No. Pumunta kayo sa Diyos na bigyan kayo ng wisdom, ng kapangyarihan to give you wealth. Will you do that? Yes. May ebidensya. Okay? Ano gagawin? I-realign lang natin. Seek ye first the kingdom of God. Okay? Seek ye first. Okay? Doon ka ngayon, kikilalanin mo. Kaya nga po, hindi nyo dapat, listen now, I'm almost done. Okay? Makinig kayo na mabuti. Kaya nga po, pag may problema kayo sa pananalapi, kahit na anong klaseng problema nyo, huwag nyong kakalimutan na ibigay ang para sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? It's not about you giving unto the Lord, but it's about you honoring God. Ino-honor mo ang Diyos. Panginoon, ikaw talaga. Ikaw pa rin ang pangunayan. Nagka-problema man ako ng ganito, pero wala akong problema sa iyo. Now, leaving God, nung nagkaroon ka ng problema sa pera, hindi mo kinikilala ang Diyos, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin nito? Diyos, ikaw ang may kasalanan nito kung bakit ako nagkaganito. No. Pero pag inonor mo ang Diyos, Panginoon, kinikilala kita na ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang pwedeng mag-ayos ng aking problema, kinikilala kita. Ano man ang problema ko, ginawa ko ito pero hindi mo ginawa ito. Ngayon, oh God, please, give me the wisdom. Ayoko nang ako ang i-manage ng pera, kundi kayo na po ang mag-manage sa akin. Amen. You see, so it's about honoring God. You're giving, when you go to the book of Malakay, sabi ko sa inyo mga kapatid, kasi yung iba kasi binabasa lang nila, yung chapter 3, verse number 10 to 11, mga ganon. Tapos, grabe na kung manakot.
O pag hindi ka nagbigay, ganito. Hindi man lang sinabing dapat magtiwala ka muna sa Diyos. Before you tithe, you trust. Because tithing is nothing if you are not trusting. Did you get that? Tithing is nothing if you are not trusting. You see? So that's why you've got to trust God's provision. Tignan mo nang mabuti. Ano yun? Ang Diyos ba? God, ang Diyos ba talaga kaya niya mag-provide? Yes. He can provide. And He is there. Ngayon, nandiyan ka situation na yan, ano man ang kalagayan mo ngayon, situation mo ngayon, tandaan mo, alam yan ng Diyos. Alam yan ng Diyos. Okay? Kinikilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung anong problema mo ngayon. Alright? Now, kung ikaw man na nagsisimula ng buhay pagdating sa pananalapi, siguraduhin mo magsimula ka, nakasama mo ang Diyos. You see? Whatever. Yan pinakamaganda mo, kapatid. Kayo mga young people, wala pa naman kayo, yung iba sa inyo, wala pang trabaho. Kaya pag nanalangin kayo, Panginoon, kung ako po'y magkakatrabaho at magsisimula na ako ng aking buhay, sisimulan ko po ito, nakasama ka. And I will always honor you. Hindi ko kakalimutan na lagi po kitang i-honor. Akalain mo yan? Kasi kung hindi mo man siya kikilalanin mga kapatid, may iba kang kinikilala, hindi mo lang alam. At yung kinikilala, pinagkakatiwalaan mo, papunta sa destruction mo. Hindi papunta sa prosperity mo. You see, begin with God that is able or who is able to prosper you. Did you get that? You ought to begin with God because He is able to prosper you. Bakit ka magsisimula sa isang persona na hindi naman kaya kayong pagpalain? Hindi kayong i-prosper, hindi kayo kayang iangat. So magsimula tayo na kasama natin ng Diyos sapat kaya tayo iangat ng Diyos. Did you get something? All right. Shall we all stand, please? Let's all stand. At salamat sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos na gabay. Amen? So tandaan niyo po, part 1 pa lamang po ito, realignment ng ating finances. Okay? At yung iba man, sabi ko sa inyo, kung magsisimula pa lamang kayo, you align yung finances na. This is very particular, mga kapatid. No? Maraming gagawin tayo ng realignment ng buhay natin, pero this lesson now is focused on finances. Okay? Trust God's provisions. Amen? Lean not unto thine own understanding. Ano man ang mangyari mga kapatid, lean not unto thine own understanding. Pag nagdududa ka, baka hindi kaya i-provide ng Diyos o hindi po provide ng Diyos, lean not unto thine own understanding. Right? Let that passage, brethren, to always ring in your ears. At yan ang makakatulong sa buhay natin pagdating natin sa finances. Let's bow our head, please. Dakilang Diyos, salamat po sa mga narinig po namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy po na kami ay makapakinig ng iyong salita na lalo pang mag-i-enhance po sa amin, magpapatibay, magpapalakas po. At detail by detail, Panginoon, line upon line, precept upon precepts, ay maunawaan po namin ng mabuti ang lahat ng mga bagay nito. Please, pagpalain niyo rin po ang masusunod pa po namin gawain sa preaching service at kayo po ang manguna po sa amin. Always, oh God, I beg you to open the minds and the hearts of your people that they could be able to receive your words with gladness. Thank you, oh God. In Jesus' name, amen. All right, remain standing.